Happy weekend, mga kapika! Namnamin natin ang maiinit na showbiz chika nitong nagdaang linggo. At number 10. Good news ito dahil tungkol ito sa mga good daughters na sina Yasmin Cordy at Donalyn Bartolom. Ibinili ni Yasmin ng bahay at lupa ang kanyang inang may sakit. Gusto raw niyang malapit ito sa kanya para maalagaan niya. Pero dahil ayaw ng mama niyang tumira sa bahay nila ng asawa niya, binili na lang niya ang katabing bahay nila sa isang subdivision sa Muntinlupa. Doon niya raw ililipat ang kanyang ina para maging magkapitbahay na sila. Nagtrending naman si Donalyn Bartolom dahil ipinaranas niya sa kanyang mommy Tonilyn ang maging isang debutante. Never daw kasi nito naranasan na magkaroon ng debut party dahil maaga raw siya nitong ipinagbuntis. At para makabawi, inialay ni Donalyn sa kanyang ina ang dapat sana ay engranding birthday niya noong July. Nahatak pa niya para maging parte ng 18 Roses ang aktor na si Piolo Pascual. At number 9. Inamin na ni Chi Filomeno na nagdi-date na sila ni Jake Kenka. Matagal na raw silang magkakilala ng aktor dahil nakapag-date na rin sila in the past. Nag-resume lang daw ang communication nila nang magkita sila last year sa Abyss Bean Christmas Ball. Ipinagtanggol din niya si Jake sa mga nagsasabing red flag daw ang aktor. Na si Jake ay mabuting tao. At number 8. Nakalaya na ang dating broadcaster at TV host na si Jay Sonza. Dinismiss kasi provisionally ng korte ang mga kaso ng illegal recruitment laban sa kanya. Hindi raw kasi nagpapakita sa hearing ang mga taong naghain ng reklamo. Nagpiyansa na rin siya na umabot sa 270,000 pesos para sa mga kasong estafa at libel. At number 7. Kinilig ang aktres na si Abby Viduya sa pagpo-propose sa kanya ni Jomari Ilana. Nakaset na kasi ang kasal nila this November sa Las Vegas, Nevada, pero nagawa pa rin daw ni Jomari na mag-propose sa kanya. At ang mas nakakakilig pa, ginawa ito ng actor-politician sa Hong Kong kung saan nagsimula ang kanilang love story noong early 70s. At number 6. Inalmahan ng singer-actor na si Marlo Mortel ang ipinakalat umanong fake news tungkol sa kanya. Nakalagay kasi doon na nangungulit daw siya sa boyfriend ng may boyfriend para sumiping daw sa kanya. Depensa ni Marlo, fake news ito. Pinaiimbestigahan na rin daw niya ito sa otoridad para mapanagot ang naninirang puri sa kanya. At number 5. Binanata ni Nadine Lustre ang mga nagpapanggap umanong fans niya na gumagawa ng drama. Nag-i-insinuate kasi ang mga ito na nagloloko raw ang boyfriend niyang si Christoph Barrio. Na-spot-an daw kasi si Chris sa Siargao na may kasamang ibang babae. Depensa pa nila, concerned lang daw sila kay Nadine. Say naman ng aktres, wag silang gumawa ng kwento. Hindi naman daw dahil may kasama o kaibigang babae si Chris ay nagloloko na ito. At number 4. Nagtrending ang recent YouTube vlog ni Heart Evangelista, kasama ang mister niyang si Senator Cheese Escudero. Naging bukas kasi roon ang dalawa tungkol sa estado ng buhay nila bilang mag-asawa. Matatandaan na nabalita silang naghiwalay kamakailan. At kahit na hindi nila ito inamin, mababaka sa mga salita nila na may pinagdadaanan nga ang kanilang relasyon. Matapos ang lahat, na-realize daw ni Heart na hindi niya kayang mabuhay nang wala si Chase sa buhay niya. At number 3. Dedma si Dawn Zulueta sa issue ng mister niyang si Special Assistant to the President Anton Lagdamio. Naiintiga kasi si Sap Anton sa Undersecretary niyang si Sheena Leong. Palagi raw kasing namamataan ang dalawa na magkasama dahilan para maintriga sila kahit pareho silang pamilyado. Sa kabila nito, dedma si Dawn na nasa New York ngayon para samahang mag-enroll ang anak na si Jacobo sa isang university. At number 2. Wala raw katotohanan ang chikang binitiwan na ni Vice Ganda ang alaga niyang si Aura Briguela. Sa isang interview, sinabi ni Vice na siya pa rin ang talent manager ni Aura, at hindi niya raw ito iiwanan, lalo na sa sitwasyon nito ngayon. Inaresto noong June si Aura dahil sa kinasangkutan niyang rambulan sa Makati City. Bagamat nakalaya na siya, naharap pa rin siya sa magkakaibang kaso. And for our top story for the week. May pakiusap si Jeric Raval kay Aljur Abrenica na boyfriend ng anak niyang si Ajay Raval. Sa isang interview, naibahagi ng seasoned actor na nakausap niya raw si Aljur, at ang naging pakiusap niya umano rito. Kapag napawalang bisa na raw ang kasal ni Aljur kay Kylie Padilla, at wala nang problema, ay si Ajay naman daw ang iharap niya sa altar. At iyan ang mga top stories natin for the week.
Maging updated sa mga kaganapan sa showbiz at buhay ng mga artista. Only here on Pika Pika Showbiz Peach.